Nauuso ngayon yung guilt by picture taking. Kanina sinasabi, sa lahat ng mga tinanong ko, si Peter Lim ang pinakamalaking drug lord dito sa Visayas. Sabi ni Espinido, nandito sa Blue Book, sabi ni Kerwin Espinosa, sabi ni General De La Rosa. Walang nagdi-dispute. O ngayon, andito siya, kakamayan niya si President Duterte mismo. In at least 2 occasions. Assume natin na yung dalawa na nakabarong ay pareho. Kakamayan, kumpare ni President Duterte itong pinakamalaking drug lord na si Peter Lim. Nandiyan dyan. O ngayon, sinasabi ko, I am not ready to make a judgment dahil picture yan, then wag din natin gagamitin itong kay Senator De Lima. Otherwise, kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, aba, huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya, 2 okasyon. So, si Kerwin Espinosa, kumukuha siya ng droga kay Peter Lim. So, tao lang siya ni Peter Lim. Ayan, no? So, ngayon, are we now ready to use pictures as a sign of guilt? Kung consistency tayo, yun yung prime suspect. Excuse me, Ronald. Addendum lang ito doon sa sinabi ni, yung sa picture. Totoo yun, ano? May picture si President Duterte kasama si Peter Lim, na-testify ni Kerwin na si Peter Lim, sa pagtatanong na rin ni Senator Pacquiao. Si Senator De Lima may picture kay Kerwin sa Baguio. Okay. Ang kaibahan lang, at kung ganito ang mangyayari, dapat pareho ang trato. Ang kaibahan lang, may statement si Kerwin, under oath, may statement si Ronnie Dayan, nagtugma, na may perang binibigay na papunta kong kanino. Ngayon, kung si Peter Lim ay magbibigay ng affidavit na nagbigay siya ng pera kay Secretary Bongo at may statement din si Secretary Bongo at na ito'y binibigay niya kay Presidente Duterte, I think an impeachment proceeding is in order. Pero wala tayo dun hindi ba? I'm speaking not as an enabler and an apologist of President Duterte. In fact, I criticize when there's need to criticize. I'm only trying to point out na yung picture per se, pwede natin interpret kung ano yung nakita sa picture. Pero there are some circumstances na hindi nakikita sa picture. Ulitin ko, kung makakuha tayo ng pahayag, sinumpa ang salaysay ni Peter Lim, na siya nagbibigay ng pera kay Bongo, at si Bongo naman meron din pahayag na yung tinanggap niya yung pera at binigay niya kay President Duterte, then mag-impeach yung House. Ako mismo, I can tell you right now, I will vote to convict President Duterte if and when the impeachment is transmitted to the Senate. Pero walang ganun Sir, I make myself clear, ano? Sige, Ronald. Sir, Your Honor, Mr. Chair, I just would like to comment on that picture, Your Honor. Yung picture ni President at ni Peter Lim. Nung may statement na si Kerwin na sinabi niya na si Peter Lim daw talaga ay kasama sa kinukunan niyang droga. And yet, before pa siya nagsabi, Your Honor, nagpunta ako sa Region 8, nakausap ko yung kapatid niya na bakla. Di ba may kapatid kang bakla, Kerwin? At saka yung hinsman niya na driver bodyguard niya, Your Honor, nagsabi talaga sa akin doon na si Peter Lim daw ay isa sa kinukunan ni Kerwin ng droga at kasama pa yung driver na hitman niya, nag-meet daw sila doon sa Thailand, kasama si Kerwin at saka si Peter Lim. Right away, Your Honor, nag-report ako kay Presidente. Sinabihan ko si Presidente, Sir, yung Peter Lim na kumpare mo, sir, na nasa picture nyo, yan yung tinuturo ngayon na talagang confirm na source ng droga ni Kerwin. Ang sagot po ni Presidente sa akin, Your Honor, trabaho kumusukol, patya. Sabi ni Presidente sa akin, Your Honor,
Ibig sabihin yung trabaho, magkandak kami ng case build-up kay Peter Lim, Your Honor. Tahimik lang po kami, hindi namin nilalabas yung aming case build-up dahil nga para hindi magbulabog, Your Honor. But ngayon, inakusar si Presidente na dahil sa picture, I must speak out, Your Honor, na the President is very angry with that Peter Lim dahil sa picture yun na naging kumpare niya sa kasal, Your Honor. Ang instruction niya sa akin is, trabaho kumusukol patya. That's this instruction. Ibig sabihin, Your Honor, gagawa kami ng case build-up against Peter Lim, Your Honor. Ongoing po, may instruction ako sa AIDJ na mag-case build-up against Peter Lim, Your Honor. Per instruction of the President. Kaya hindi po niya yan pinuprotektahan. It just so happen na kasal yun, naging kumpare niya. Who is he to hindi pa kipag-picture, hindi mo niya kilala kung anong background ng tao. Anyway, He was so anyway, angry nang malaman niya. That's exactly my point, ano? Yes, Your Honor. Pwede na sabihin yung picture, paints 1,000 words, pero kailangan merong circumstances na nagpapaliwanag ng istorya behind the picture or the pictures na napresenta rito, no? So, alam mo kung si Kerwin lang nagsabi na siya nagbigay ng pera kay Senator De Lima through Ronnie Dayan at tinanggi ni Ronnie Dayan, we have all the reason to doubt Kerwin. Pero substantive, hindi ba? Nagkatalo sa petsa, nagkatalo kung sino yung nagpakilala, pero sa substantive issue, substantive point, pareho naman sila nag-agree na meron talagang pinag-usapang 8 milyon at natanggap 8 milyon. So, para sa, siguro, sa isang investigador, na katulad ko, dumaan din sa pag-imbestiga, pag doon nag-converge, no, nagpareho, medyo, ika nga, sabihin natin, may tama. Di ba? Anyway, Senator Soto. Mr. Chairman, yes, thank you. Going back to the issue at hand, Mayor Espinosa, may we hear from Chief Inspector Espinido? I understand that you wanted to tell the chair that you wanted to make a presentation on the issue. Mahaba ba yan? Maiksi? Sana, Your Honor. Maiksi lang, Your How Honor. many minutes? How many police minutes yan? Pag police minutes, ang haba eh. How many? 15 slide lang, Your Honor. 15 slides. Oh. Not 15 15 slides. minutes. Kasi may video lang na isa. Oh, sige, pero mga sige. Sige, dali. Ginawa ko to, Your Honor, kasi hindi ako masyado fluent ng Tagalog, Cebuano. So, baka sakaling ganito, dagdag ako ng pag-alam sa lahat kung paano talaga o ano katotoo yung affidavit ni Mayor. Okay? Okay. The affidavit of supplemental affidavit of Mayor Rolando Espinosa Sr. were executed voluntarily. Number 1, he executed them before public prosecutors. He was assisted by a counsel of his own choice. He affirmed his affidavits before the head of the Regional Internal Affairs Service of PNP Pro 8 and Regional Director of PNP Region 8. And PAO lawyers and the provincial prosecutors can be summoned by this Honorable Senate Committee to attest of the voluntariness and due execution of these affidavits. Okay. The video, Your Honors. Mayor Espinosa, siya yung nagpirma ng affidavit. Yung nakaupo, isang PAO na nag-prepare ng request niya sa protective custody. Sa office yun ni Prosecutors Cordobis. Adi, umumang na. Pambutan Alex. So, Andiyan mo yung counsel niya? Yes, Your Honors, yung kaharap mismo ni yung si Prosecutors Cordobis, Your Honor, yung sa nakaupo na babae. Diyan mismo, Your Honor, si Regional Director ko, si Chief Superintendent Beltijar at the time, at saka yung Superintendent, yung PD ko na si Senior Superintendent Simborio. Yung pangalawa, Your Honors, yung kindly the other one, kindly please. dito taga sa pitan ko. Maliit lang yun. Oh.
record ng The next. Yun. Please. It is Provincial Prosecutor's Cordobis, Your Honor, sa harapan niya. Yung pink book, yung maliit na nasa harapan ni prosecutors, yun ang sinabi, Your Honor. He's a prosecutor but not the lawyer. Yung next, Your Honor, nandiyon ang lawyer siya.